Bombshell. Retired pro-Duterte military official, promoted by SMNI, calls for Tokang on BBM in YouTube rant, demands his ouster. Retired Army captain and Scout Ranger and devoted Duterte supporter Clemente Dato Enrique took to social media, particularly YouTube, to amplify an allegation popular among Duterte supporters, that President Bongbong Marcos is a cocaine drug user deserving of Tokang. The self-confessed former Marcos supporter turned vlogger posted an almost hour-long rant on YouTube, which garnered over 62,000 views. In this video, Enrique outlined 6 scenarios that might shape the destiny of the Marcos administration. Enrique, now popular among Duterte supporters due to his manifesto against the current administration, has envisioned seemingly political doomsday scenarios. These include President Marcos either being compelled to resign or facing potential harm from the armed forces. In 2018, Tokang became the word of the year due to the surge of alleged deaths related to the then Duterte regime's bloody anti-illegal drug campaign. The PMA graduate then drew a comparison between an ordinary citizen who may easily fall prey to a Tokang associated with the killings related to its drug war policy, and Marcos, who holds the highest office in the land, complaining about a double standard. Gusto nating ma-address yung concerns natin. In fact, nawala na tayo ng tiwala sa administration. Kaya withdrawal of support. Yun. So ano yung mga pwedeng mangyari? Number 1, status quo. Status quo. Bakit status quo? Walang pagbabago. Hindi mabago. Paano? Kunyari, ang pumirme isang 100,000 lang. O 5,000, 6,000, o kaya 10,000, o kaya 1 million na kamo. 1 million. Sasabihin naman, 31 million yung bumoto sa akin eh. Oh, 31 million yung bumoto sa akin. I have the mandate. 1 million lang yun. O wala. Di ba? Wala. Still the president. O, yun. So, status quo. Ibig sabihin, he'll run hanggang, he has the mandate hanggang 2028. And dahil sa kawalan ng Pangulo, and then yung question mark ngayon na sinasabing humihitit sumisingot, sumisingot ng cocaine, dangerous yon. Ipapaubaya nyo ba yung future ng anak ninyo, ng pamilya ninyo, na halos tapos na yung war on drugs, ang laki nung na pinagbago. Dati-dati may nananakawan sa kalsada, mga ganun ba? Ang laki na pinagbago ng Pilipinas. Tapos ngayon, bumabalik. May resurgence, bumabalik. Bakit? Yung presidente. Tapos kung ikaw, maliit na maliit kang tao, wala kang pangalan, natukhang ka, kasi suspicion, kakatukin ka. Hello, sino ba nagdodroga dito? Knock. Sino nagdodroga dito sa bahay ninyo? Kasi may balita kami, may tip kami, may nagdodroga dito. Kung amin na kayo, tukhang nga iimbitahin namin kayo, marehab na lang, para tapos na. Ito, presidente ng Pilipinas ang may question. Nasaan yung agency na magtutukhang? Nasaan yung maglalakas ng loob ng mga tao na i-enforce yung mga batas natin ukol sa war on drugs? Wala. Kasi nga presidente ng Pilipinas. Ano yun? Kaya nga double standard, pangit. At yung pagtagal na walang sagot, may problema. Kasi pag hindi ka sumasagot, umiiwas po ka. Napakasimple lang yan. Yung magpa-press conference ka meron akong nabalitaan na may nagsasabi dito ng mga vlogger na nagdodroga daw ako, meron daw video. Tarantado yan ilabas nyo. Ihamon pa ng labas, ilabas nyo. Sige, ilabas nyo, kasi mali yan, ako hindi. Tapos sabay magpa-drug test ka ng walang bias ng drug test. Supervised properly ng mga tao na mapagkatiwalaan. Hindi nagtago, walang salita Lumipas yung bagong taon, ang tagal-tagal ng kwento hanggang ngayon, ang lumalabas pang balita ngayon, napapraning ang Malacanang at hinahanap yung video para bilihin. So sa akin, whether may akong makitang video o wala, that's not that sa akin Katibayan na lang yun
Parang ano na lang yun eh. Palamuti na, uy, may video, de tama. Ang sa akin kasi, basta merong question ng pinaka-commander-in-chief mo, nagdodroga, delikado ang bansa natin na maging narco state. Kasi yung presidente mo, adik. Kung ang adik ang presidente mo, malaking allegation yon. Patunayan ninyo. Hihingan ka ng proof, yun ang sagot nila. Gago pala kayo, bopol kayo eh. Ang taong bayan walang panahon sa ganyan. Sa akin may tumatapat na rin. Pero for all I care, kahit sirain, sabi ko nga, kahit siraan ako na siraan, it will not change. Bagkus nadadagdagan pa ang pananaw ko na sirang-sira kayo sa akin. Government of the Republic of the Philippines, President, BBM, down the line. Hindi na kita presidente nga eh. Si Sara na yung presidente. Nag-withdraw ako sa iyo eh. Mr. BBM, First Lady, lahat kayo, down the line, Speaker, no? You have brought the country into a situation where it is really clear na nasa delikado tayo. Tandaan niyo yun. Kung aabi niyo yung kapwa Pilipino niyo dahil lang sa pera, ilang libo lang yun o ilang milyon lang yun, pero yung kaluluwa ninyo, binebenta ninyo sa mga amo ninyo na mga tarantado rin, na mga kurakot din. Kaya dapat kayo sama-sama. Hindi sa isla, sa disyerto. Sa disyerto o kaya sa North Pole o South Pole na wala kayong pangginaw. Yung titigas kayo doon, nakaganyo kayo lahat, matigas kayo. Kasi death, no, is too sudden a punishment. Ang sa akin, mas gusto ko yung paghirapan ninyo at pagsisihan ninyo. Ngayon, para makita, may video pang ganyan, makikita ng mga madla, naku, wag natin pamarisan yan. Mawala yung korupsyon. Mawala yung mga ganyan-ganyan na mga tirada ninyo. Di ba? Kung yun na sinagot, sasagot ni BBM, last Christmas. Ang layo. Ang tugtog. And now, the end is near. So, ang point, number 2 na option na pwedeng gawin ni BBM, Malacanang, reverse the situation. You're on a nosedive. I-reverse yung situation. Stop being arrogant. Start hearing the people. Wag niyong, you call off all your minions, no? You call them off. Because if you continue to do that, I'm telling you, I'm really telling you, seriously, you will not finish your term. Hindi kayo makakatapos. Kasi yung ginagawa nyo, kabobohan. You are creating enemies in a situation na kailangan ninyo ng kakampi. Hindi pwedeng hindi mo pwedeng itaya yung kinabukasan ng anak mo on the premise na nagdudurog ba yung presidente o hindi. Hindi, sa akin, absolute yun. Absolute yun. Pagka naisip na may singaw na nagdudurog ba ang presidente tapos walang salita galing sa Malacanang, totoo ang dating nun eh. Kaya, teka, bakit nyo pinaabot ng ganun? Nag-iisip na ako ng, teka muna, baka kinokontrol ka na ng mga mafia, kinokontrol ka naman ng mga drug lord. Magiging business hub ng droga ang Pilipinas sa Southeast Asia. Ayun. Bakit naman, Apo BBM? Bahala sila mag-usap. Number 3, ang isang pwedeng gawin ay mag-resign siya voluntarily. Bakit magre-resign siya? Because nakita niya may pressure na ngayon sa armed forces at sa mga retired na military men at saka sa taong bayan, pinakamalaga. Why? Milyon-milyon yung pumirma. Sabi ko nga 31 million, pumirma lang dyan yung kalahati, wala na siyang mandate. Because mas maraming mandate yung Vice President, 32 million yung kanya. So, ma-offset lang yun. You have a new President, Sara. Mag-withdrawal ng support yung mga botante. Why? Because yung mga botante, nabudol. Nabudol, hindi ganyan yung Pilipinas na gusto. Tapos arugante pa kayo sa Malacanang, arugante pa kayo mga sip-sip buto sa presidente na hindi alam yung nangyayari. Tapos may nagpapatakbong iba na hindi naman binoto. So, yun yung mali. Yun yung pressure. Hindi natin alam kung anong mangyayari, how it will unfold. Number 4 is that he will resign forcibly. Ibig sabihin, pagka umabot doon sa resign forcibly,
ayaw niya umalis, pero singit na yung armed forces, tsaka yung PNP, withdrawal of support. Parang ERAP style. Yung withdrawal of support. Doon papasok yon. Okay. So, kung magwi-withdraw siya and then he will find a place to defend himself, kalaban niya armed forces na. Hindi tayo. Ewan ko kung may mag-volunteer dyan ng mga retired. But ang sigurado ko, you will die. Yun na sigurado ko. You will die. And you will face, no, the intense na yung rebound ng Filipino people, yung intensity ng galit ng taong bayan. Lalaban pa kayo, yung ganun ba? Gawin kayong Marawi ng armed forces. Mali na nga kayo hihirit pa kayo. Bumigay ka na lang kasi nga nawala yung public trust and confidence. Yun lang yun. Ganun kasimple.